Si Samson, isang binata na may makapal at maitim na balahibo, ay tumayong matigas ang ulo laban sa mga kawal ng Filisteo. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa matuwid na galit. Siya ay nag-iisang dinurog ang isang leon gamit ang kanyang mga kamay, isang gawa na nagpadala ng panginginig ng takot sa mga tinik ng mga Philistines. Siya ay isang treat, isang tinik sa aming tagiliran, ay tanggal ng Philistine commander. Ang kanyang boses ay umaalingaw sa buong larangan ng digmaan. Kailangan nating maghanap ng paraan para mapasuko siya at masira siya. Ang mga Filisteo, na desperado na sugpuin ang paghihimagsik, ay nag-alok ng malaking gantimpala sa sinumang makabubunyag ng lihim ni Samson. Samantala, sa mataong lungsod ng Gaza, narinig ni Delilah, isang babaeng kilala sa kagandahan at tuso, ang mga bulong ng lakas ni Samson. Nakita niya ang isang pagkakataon upang makakuha ng kayamanan at kapangyarihan. Magagawa ko ito, deklara niya sa commander ng Philistine. Ang kanyang boses ay makinis na parang seda. Maaari kong matuklasan ang kanyang sikreto. Ang mga Filisteo, na sabik na maniwala sa kanya, ay pinaulanan siya ng ginto at mga alahas. Si Delilah, na pinalakas ng kasakiman at ambisyon, ay nakatutok kay Samson. Isang araw, si Samson, na pagod sa labanan, ay naghanap ng kanlungan sa marangyang tahanan ni Delilah. Natagpuan niya ang kanyang sarili na iginuhit sa kanyang kagandahan, at ang mapang-akit na paraan ng kanyang pagsasalita. Samson, Delilah, ang kanyang boses na isang haplos, sabihin mo sa akin, ano ang pinagmumulan ng iyong hindi kapani-paniwalang lakas? Si Samson, na nabighani sa kanyang kagandahan, nag-alinlangan. Ngunit malakas ang pang-akit ni Delilah. Ang aking lakas ay nagmumula sa Diyos, aniya, mahina ang boses. Ibinigay niya sa akin ang kapangyarihang ito. Hindi pa nakontento si Delilah sa sagot niya, diniinan pa siya. Ginamit niya ang kanyang mga panlilinlang na pambabae, paghabi ng mga kwento ng pag-ibig at debosyon. Na ipinangako sa kanya ang kanyang puso at ang kanyang kamay sa kasal. Pero Samson, pakiusap niya, nanginginig ang mga mata sa luha, dapat may iba pa, isang lihim na nagpapalakas sa iyo. Si Samson, na nadala sa kanyang alindog, sa wakas ay nagpaubaya. Pag-amin niya, ang aking lakas ay nasa aking hindi pinutol na buhok. Ito ay isang regalo mula sa Diyos, at kung ito ay pinutol, ang aking lakas ay maglalaho. Delilah, ang kanyang puso ay puno ng kataksilan, nagkukunwaring pagmamahal at debosyon. Hinintay niyang makatulog si Samson. Pagkatapos, tumawag siya ng isang alipin upang mag-ahit ng ulo nito. Habang pinuputol ng labaha ang kanyang buhok, nauubos ang lakas ni Samson. Nagising siya na mahina at bilanggo ng mga Pilisteo. At si Delilah, ang kanyang misyon ay natapos. Ay nakolekta ang kanyang gantimpala. Ang kanyang puso ay tumigas sa pagkakanulo na kanyang ginawa. Si Samson, nabulag at nakakulong, ay napilitang gumiling ng butil sa isang hilingan ng Pilistino. Ang kanyang lakas, na dating simbolo ng pag-asa para sa kanyang bayan, ngayon ay pinagmumulan ng kahihiyan at kawalan ng pag-asa. Ngunit kahit nasa kadiliman, ang espiritu ni Samson ay nanatiling walang patid. Alam niya na ang kanyang lakas ay hindi lamang sa kanyang buhok, kundi sa kanyang pananampalataya, sa kanyang hindi natitinag na paniniwala sa Diyos. At sa puso niya, alam niyang maghihiganti siya. Isang araw, habang ipinagdiwang ng mga Filisteo ang kanilang tagumpay, si Samson, na may bagong lakas,
ay nagawang hilahin pababa ang mga haligi ng templo. Inilibing ang sarili kasama ng mga bumihag sa kanya. Ang kwento ni Samson at Delilah, isang kwento ng pag-ibig, pagtataksil, at mga kahihinatnan ng pagmamataas, ay patuloy na umaalingaw sa atin ngayon, na nagpapaalala sa atin ng kapangyarihan ng pananampalataya, ang kahinaan ng pagtitiwala, at ang walang hanggang lakas ng pananampalataya ng tao.